Mga kapuso, leap year po ngayon o taon kung kailan meron pong ika-29 na araw ang buwan ng Pebrero. Ang dagdag na araw ay ginagawa para sumabay ang mga kalendaryo natin sa aktwal na ikot ng ating mundo sa araw. At sari-sari po ang paniniwala tungkol sa leap year na sumasapit lang kada 4 na taon. Meron pong mga naniniwalang swerte ang hatid nito pero meron din nagsasabing may malas daw itong dala. Alamin po ang mga paniniwalang yan sa balitang hatid ni JP Soriano. Biro ng kanilang mga kaibigan, tila kasal na lang daw ang kulang sa 5 taong pagiging magkasintahan ni Paul at Apple. Pero hindi pa masagot ni Paul kung handa na ba siyang mag-propose kay Apple. Payo ng astrologer na si Robert Arandela, samantalahin ang paniniwalang pwedeng mag-propose ang mga babae kapag leap year o yung mga taong may February 29. Sa taong ito raw kasi tila nakikipagtulungan ng universo para bigyan ng dagdag at kakaibang lakas ng loob ang mga babae. Paniniwalang nag-ugat daw sa bansang Ireland. Noong unang panahon, noong time ni na St. Bridget sa St. Patrick, nagkaroon sila ng proposal, nagkaroon sila ng isang deal na kung saan hinihiling ni St. Bridget kay St. Patrick na hayaan naman ang babae magkaroon ng boses, no, sa society. Magkaroon ng boses na in the sense na sila naman yung mag-alok ng kasal sa mga lalaki. Pero si Apple, hihintay na lang daw magpusa si Paul. For me, no. Bakit? Mas okay kasi for me na yung guy yung magpo-propose, diba? Dapat ako yung gumagawa nito eh. Parang ironic siya, gano'n. Na parang, wow, siya pa yung magpo-propose. Pero kung pagpapakasal mismo ang pag-uusapan, malas daw kung ititiempo yan sa leap year. Batay naman daw sa paniniwala ng ilan sa bansang Greece. Ang di raw saktong bilang ng petsa, nakakaapekto umano sa balanse ng pagsasama. May ilang kultura namang naniniwalang malas ang magtanim ng fruit trees kapag leap year dahil hindi raw ito mamumunga. Pero kung pagbabasihan ng Chinese calendar at Eastern traditions, doble swerte raw ang leap year na 2012 dahil leap year din sa Chinese calendar ngayon. Napakaswerteng taon ito. Sinasabi nila ito yung transformational year dahil leap year ito. So ito yung napakagandang panahon para magpakasal, magnegosyo. Swerte man o malas, hindi raw palalampasin ni Attorney Romeo Baliton ang pagdiriwang sa kanyang birthday ngayong February 29, lalo pat kada 4 na taon lang ito sumasakto. My classmates always call me Attorney Bunso. I always consider people born on a leap year to be lucky people. Tingin naman ng sociologist na si Dr. Gerard Abergos, espesyal kung tutuusin ang pagdiriwang ng mismong karawan kada 4 na taon. It also is a time for us to think, to have an introspection. Leap year na naman, ano ba ang nangyari sa akin last leap year? Ano ba ang nangyari sa buhay ko 4 years ago? What am I? Where am I right now? JP Soriano, GMA News.